Ito na po ang pinali ng ating kwento. Kumuha ako ng mga dahon na maaari kong gawing panggamot. At pagkatapos ay nilagyan ko ito ng benda upang hindi ma-impeksyon. Nang matapos ko na ang panggagamot sa aking mga sugat, ay nagpahinga na rin ako upang makaipon ng lakas. Halos buong araw akong nagtago sa loob ng kagubatan at nagpahinga. Naisip ko na lulusubin ko muli ang grupo ng Teyaseding mamaya pagsapit ng gabi at uubusin ang mga ito. Ilang minuto pa ay nakatulog na nga ako dahil sa pagod at sakit ng iniinda kong pinsala sa katawan. At nang magising ako ay medyo madilim na. Kaya agaran akong lumabas ng gubat upang tumungo sa pinagkukutaan ng Teyaseding upang tapusin ang aming labanan. Ngunit nabigla ako dahil naunahan ako ng Teyaseding ko sa aking mga pinaplano. Sapagkat kasalukuyan na pala nilang inaatake ang mga tao sa aming baryo. Nakita kong may mga aswang na umaakyat sa bubong ng mga bahay at patuloy sa pamiminsala. May ibang mga bata na rin na sakmal ng mga aswang at ibang buntis na winakwak ang mga tiyan. Alam kong galit ako sa ginawa ng mga taga-baryo sa pagpatay nila sa ina at kapatid ko. Ngunit sa pagkakataong ngayon, hindi ko papayagan na may ibang papatay sa mga tao roon. Sapagkat ako lamang ang nararapat na maningil sa ginawa nilang pagpatay sa nanay at kuya ko. Wala akong sinayang na oras ng mga sandaling iyon. Kaya nagpalit agad ako ng anyo bilang isang dambuhalang aso at sinugod ko rin ang mga aswang. At dahil sa aking ginawa, ay nagkaroon ng paglalaban sa pagitan ng mga aswang at sa aking anyong dambuhalang aso. At dahil sa bago kong lakas at likse, ay marami akong napatay ng mga aswang at nagdulot iyon ng takot sa kanilang mga sarili. Nang makita ng ibang aswang na hirap nila akong matalo ay bigla silang umatras. Tatakas na sana ang mga ito. Ngunit hindi pa man sila nakakalayo, ay agad na inutusan ng Teyaseding ang iba niyang kasamahan na pagpapatayin ang mga aswang na nais tumakas. Walang duwag sa ating angkan. Ang sino mang umatras at tumakas sa labanang ito ay kamatayan ang magiging parusa ko sa inyo. Napalingon ako sa bandang unahan kung nasaan naroon ang aking Teyaseding at unti-unti na rin itong lumalapit sa akin. Hangal ka na, Hernan, dahil nagpakita ka pa. Sisiguraduhin ko sa iyo ngayon na hindi ka na makakatakas pa at ngayong gabi na ang iyong katapusan. Huwag mo akong tatakotin, Traidor Kuntiya. Dahil kahit katiting na takot, ay wala akong nararamdaman sa iyo. Pagbabayarin kita sa ginawa mo sa aking ama. Hindi ka pa rin nadadala sa mga pinsala mong natamo. Sana nagpakalayo-layo ka na lang. Dahil nababagay sa iyo ang maging duwag. Kahit kailan, hindi ko inisip na tumakas sa iyo. Dahil buhay mo ang inaasam ko. Puro kasalita, mga alagad. Patayin niyo ang hangal na yan. Sa utos ng Teyaseding ay walang pag-aalangan na sumugod sa akin ang kanyang mga alagad. Kaya buong tapang ko rin itong sinalubong. At dahil sa kaganapang iyon, ay nagkaroon muli ng paglalaban sa pagitan ko at sa panig ni Teyaseding. At nang mga sandaling iyon, ay pareho kaming mga agresibo na manalo sa laban. Kaliwat kanang pag-atake ang ginawa ko sa mga iyon. Dahilan
upang matamaan ko ang mga kalaban at mapaslang. Nang makita ni Tia Seding nakakaunti na lang ang kanyang mga alagad, ay nagpalit anyo din ito at mabilis na sumugod sa kinaroroonan ko. Ngunit hindi pa rin ako nagpatinag at nagpatuloy pa rin ako sa pakikipaglaban. Hanggang sa unti-unti ko nang napapatay ang iba nitong mga kasamaan. Hindi ko akalain na may natatangi ka pa palang galing sa pakikipaglaban, Hernan. Ngunit sayang, dahil hindi mo na iyan mapapakinabangan pa. Hindi ito masasayang. Dahil ngayong gabi ay tatapusin na kita. Ang yabang mo namang bata ka. Sa tingin mo ba, mananalo ka? Huwag kang pakakampante, Tia Seding. Dahil ngayong gabi, sisiguraduhin kong ako ang magwawagi sa ating dalawa. Huwag mong ubusin ang pasensya ko, Hernan. Dahil titirisin talaga kita. Ikaw ang pumatay sa ama ko. Kaya buhay mo rin ang magiging kabayaran. Mga alagad, patayin niyo ang batang yan. Sumunod naman ang mga natitira nitong mga kasamaan. At nang makalapit sa akin ang isang aswang, ay agad ako nitong inundaya ng saksak sa aking tagiliran. At dahil sa kanyang ginawa, ay mabilis akong nakailag. At walang pagdadalawang isip na gumanti rin ng pag-atake. Dahilan para mamatay ang umatake sa akin. At dahil nakapatay na naman ako ng isa, ay 3 na lang ang natitira nitong tagasunod. Nagpatuloy pa ang aming labanan. Ngunit sa pagkakataong ngayon, ay naubos ko na ang kanyang mga alagad. Dahilan upang ang Tia Seding ko na lang ang natira. Ngayon, ikaw na lang ang natitira. Natatakot ka na ba? Huwag kang masyadong pagkakampante sa sarili mo. Dahil hindi pa tapos ang laban. Sinabi ko na sa'yo, ngayong gabi ay tatapusin kita. Tingnan natin kung kakayanin mo ako. Mula sa aking kinatatayuan, ay nakita ko itong nag-uusal at tila may binibigkas na orasyon. Maya-maya pa ay bigla itong nagpalit ng anyo sa isang nakakatakot na nilalang. Mukha itong isang aso na mukhang isang demonyo. Dahil may mga sungay ito at matatalas na buntot. Sobrang matatalas din ang mga kuko nito at mga pangil. Habang ang dila nito ay tila dila ng isang ahas. Habang patuloy pa ito sa pagbabagong anyo, ay wala na akong sinayang na oras at tinatake ko na kaagad ito. Ubod lakas ko itong sinunggaba ng saksak. Ngunit nabigla ako sa mga nangyari. Dahil napatilapon ako ng malakas at bumalandra sa isang puno. Napaimpit ako sa sobrang sakit dahil sa pagkakatama ko sa puno. Pakiramdam ko ay nabalian ako ng tadyang sa sobrang lakas. Tumingin ako sa kinaroroonan ng aking Tia Seding at nakita ko ng kumpleto na ito sa kanyang pagbabagong anyo. Humanda ka ngayon dahil ito na ang katapusan mo. Ikaw ang humanda dahil pagbabayarin kita. Ito na ang katapusan mo. Pagkasabi nito ay lumusob na ito kaagad sa kinaroroonan ko. Kaya di agad ako nakabangon dahil hindi ko rin iyon inaasahan. Matagumpay niyang naitarak sa aking tagiliran ang kanyang mahahabang mga kuko at nagtamo ako ng malalim na sugat buwat sa kanyang pag-atake. Ano hangal? Kaya mo pa ba? Humanda ka.
dahil hindi kita pakikitaan ng awa. Ngunit bago pa ito muling sumugod, ay nagusal na ako ng orasyon upang lumakas at lumiksi pa ang aking kilos. Dahil sa orasyon na aking ginawa, ay nagkaroon ako ng pagkakataon para pasanibin ang iba pang mga elemento sa aking katawan. Dahilan upang maging malakas pa ako at magkaroon ng higit na kapangyarihan. Nang makita ako ni Thea Sedeng na nagbagong anyo, ay maging ito ay natakot, ngunit huli na ang lahat sa kanya. Dahil hindi ko na ito pinahihintulutan pang makatakas. Dahil sa kanyang mga nasaksiyan, ay wala na itong ibang pagpipilian pa kundi ang makipaglaban sa akin hanggang kamatayan. Ngayon, ito na ang iyong magiging katapusan. Sambit ko sa kanya sa napakalalim at nakakatakot na boses. Pakiramdam ko ay mas higit akong lumakas at mas naging makapangyarihan. At maraming sumanib sa aking katawan kung kaya't wala nang makakapantay pa sa akin. Humilom din ang mga malalalim kong pinsalang natamo kanina at mas naging mabangis at nakakapangilabot pa ako kaysa sa aking Thea Sedeng na isang supremo ng mga gabunan. Sumugod nga ito sa akin at buong lakas akong inundaya ng saksak gamit ang mahahaba nitong mga kuko. Ngunit lahat ng atake nito sa akin ay hindi nakakapinsala at hindi ako tinatablan dahil sa kapal ng balat ng aking katawan. Nagulat ito sa mga nangyari at alam niyang dihado ito sa laban. Ngunit agresibo pa rin ito na matalo ako. Isa kang hangal. Wala ka ng laban pa sa akin ngayon. Wala ka nang magagawa kundi ang tanggapin ang iyong masaklap na kamatayan. Ngunit hindi pa rin ito sumuko at walang pag-aatubiling sumugod uli sa akin. Kaya naman, sinalubong ko na rin ito ng pag-atake. Sabay nga kaming nagundaya ng pagsaksak. Ngunit hindi niya ako nagalusan. Ngunit dahil mas higit ang aking lakas at kapangyarihan, ay walang kahirap-hirap ko siyang napatamaan at nasugatan. Napaluhod ito sa lupa at napasukan ng dugo dahil sa pagkakabao ng aking mga kuko sa kanyang katawan. Panalo ka na, Hernan. Tapusin mo na ako. Tapusin? Sinong nagsabing papatayin agad kita? Tapusin mo na ako habang may pagkakataon ka pa. Dahil pag nagkabaliktad tayo ng sitwasyon, hindi ako magdadalawang isip na paslangin ka. Huwag mo akong takutin dahil wala nang natitira pang pagkakataon sa iyo. Pagkasabi ko sa kanya ay walang pag-aatubili kong pinutol ang kanyang mga kamay. Hayop ka, Hernan. Masarap ba sa pakiramdam, Thea Sedeng? Wika ko sabay putol ulit sa kanyang dalawang paa. At dahil sa aking ginawa, ay wala ng mga kamay at paa ang Thea Sedeng. Demonyo ka. Pareho lang naman tayong mga kampo ng kadiliman. Ang pinagkaiba lang natin, mas higit ang aking lakas at kapangyarihan kesa sa'yo. Ano pang iniintay mo?
Tapusin mo na ako. Huwag ka masyadong magmadali dahil hindi pa ako tapos makipaglaro sa'yo. Uwi ka ako habang sinusugatan ko ang mukha nito at dinukot ang dalawang mata. Ano, Tia Sedeng? Masarap ba sa pakiramdam? Ramdam mo na ba ang sakit ng paghihiganti ko sa'yo? Sambit ko sa kanya at ibinaon ko sa kanyang dibdib ang aking mahahabang mga kuko at hinugot ko mula roon ang tumitibok pa nitong puso at kinain. Ngayon ay naipaghiganti ko na ang aking ama mula sa aking Tia Sedeng. Ngayon, oras na para pagbayarin naman ang mga pumatay sa aking ina at Kuya Edmond. Nang masiguro kong wala ng buhay ang Tia Sedeng, ay pumunta nga ako sa gitna ng baryo. Nang makarating ako sa gitna ng baryo, ay walang habas kung pinagpapatay ang mga taong nakatira roon. Pinuntahan ko rin ang bahay ni Aling Esther upang pagbayarin sa ginawa niya sa ina ko at sa kapatid. Nang makarating na nga ako sa bahay nito, ay nakita ko ang anak nito na buntis. Kaya wala na akong sinayang pa na oras. Buong lakas ko itong kinalmot at tinuntayan ng saksak. Hindi naman kaagad ito nakakilos dahil sa pagkabigla. Kaya naibaon ko rito ang aking mga mahahabang kuko. Nang mapatay ko ito ay winakwak ko ang tiyan nito at kinuha sa loob ang maliit na sanggol. Saktong nakalikha ako ng ingay kong kayat. Nag-usisa ang mga tao sa loob ng bahay at nakita ko si Aling Esther at ang asawa nito na tulala sa kanilang mga nasaksihan. Ano, Aling Esther? Bakit ka nagulat? Sino ka? Bakit? Hindi mo ba naaalala ang batang winalan niyo ng magulang at kapatid? Hindi kita kilala. Kampo ng kadiliman. Kung hindi mo ako nakikilala, pues ako ang magpapaalala sa iyo sa mga ginawa mo sa pamilya ko. Sinabi ko nga rito ang tungkol sa pangalan ng nanay ko at Kuya Edmond ko at sa mga ginawa nila rito. Sinabi ko rin na andun ako nang wala nilang awang paslangin ang aking ina at kapatid sa kanila sinunog. Ngayon, Aling Esther, nakikilala mo na ba kung sino ako? Ito na ang katapusan niyong lahat dahil uubusin ko kayo. Ngunit di pa man ako natapos magsalita ay may itak ng tumama sa akin mula sa likuran. Pero hindi ako nito nasugatan dahil sa taglay kong kabal sa katawan. Nang lingunin ko ito ay nakita ko ang asawa pala nito ang may gawa. Kaya walang awa ko itong inundaya ng saksak sa dibdib at kinuha ang puso nito at kinain ko mismo sa harapan ni Aling Esther. Masaya ba, Aling Esther, na makitang pinapatay ang iyong mga mahal sa buhay? Hayop ka. Isa kang demonyo. Sagot nito at kinuha nito ang itak na hawak ng kanyang asawa at sumugod sa akin. Tumatawa naman ako habang hinintay ang kanyang pagsugod. At nang malapit na ito ay saka ko hinawakan ang kanyang kamay at inagaw ang itak na hawak niya. Nang makuha ko ito, ay walang awa ko siyang pinagpira-piraso bago putulan ng ulo.
Nang maubos ko nga ang pamilya ni Aling Esther, ay lumabas na ako ng kanilang bahay at naminsala pa ako sa mga taga-baryo. Wala akong pinipili at lahat ng aking makita ay aking pinagpapatay. Maging ang mga matatanda man o mga bata, at kahit na nasa sinapupunan pa lamang ng kanilang mga ina, ay hindi ko rin pinalampas. Sobra na akong nasasakop ng kadiliman at kasamaan. Mas nananabik pa akong pumatay at magpadanag pa ng maraming pangdugo. At dahil sa ginawa ko, ay nagkaisa ang mga taga-baryo sa pagpaslang sa akin. Ngunit kahit na ano ang gawin nila, ay hindi nila ako mapaslang. Bagos, nababawasan ko pa ang kanilang mga bilang. Mga hangal, kahit na anong gawin nyo, ay hindi nyo ako mapapatay. Hoy demonyo! Bumalik ka sa impyernong pinanggalingan mo. Sino kang mapangahas? Lumingon ako sa aking likuran at nakita ko ang isang buntis na babae na may hawak na sibat at nakahanda itong umatake sa akin. Ang lakas ng loob mong magtapang-tapangan sa harap ko. Bigla ko itong sinugod at walang ano-ano ay pinugutan ko ito ng ulo at winakwak ang tiyan nito. Pagkatapos ay kinain ko ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Sumugod rin ang iba pang mga kalalakihan sa akin at nakipaglaban gamit lamang ang mga itak at sibat. Ngunit hindi nila ako masugatan. Sa tingin nyo, mapapaslang nyo ako ng basta-basta. Wika ko habang tumatawa, kasabay ng pagsugod ko sa mga ito, at isa-isa ko silang inatake. At walang awang pinagsasaksak ng mahahaba kong mga kuko at nilapa ang kanilang mga liig. Dahil sa aking ginawa, ay nagkaroon muli ng pagdanak ng maraming dugo at maraming buhay muli ang nawala. Halos ubusin ko ang mga taong naninirahan sa aming baryo at hindi ko pinakitaan ng kahit na kaunting awa. Habang patuloy ako sa pamiminsala sa aming baryo, ay may isang lalaki ang biglang sumulpot sa aking harapan at walang ano-ano ay nagpakawala ng isang pag-atake sa akin. At dahil sa kanyang ginawa ay nagulat ako dahil sa hindi ko inaasahan. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay tumalab sa aking katawan ang kinamit niyang sandata at malalim ang dinulot nitong pinsala sa akin. Sino ka? Sino kang mapangahas ka? Ako si Pedro, isang albularyo. Ngayon sumuko ka na dahil walang patutunguhan ang iyong paghihigante. Mas lalo mo lang binibigyan si Satanas ng pagkakataon na sakupin ang iyong buong pagkatao. Sino ka para pangaralan ako? Sambit ko at buong lakas ko itong inatake. Ngunit kahit anong sunggab ko rito, ay hindi ko ito masugatan dahil sa may taglay itong kabal sa katawan. Hindi mo ako mapapasuko. Muli akong sumugod. Ngunit bago ko pa magawa, ay nag-usal ito ng mga buhay na salita at mga pamako na siyang dahilan
upang hindi ko maigalaw ang buo kong katawan. Makinig ka, Hernan. Kilala kita at ang pamilya mo. Alam ko ang mabubuti niyong pakikitungo sa inyong mga kababaryo at pagtulong. Alam ko rin ang sinapit ng iyong pamilya at ang dahilan kung bakit ka nagkaganyan. Sumuko ka na. Andito ako. Tutulungan kita at hindi pababayaan. Wala nang natitira pang pagkakataon sa akin. Hindi pa huli ang lahat, Hernan. Isuko mo ang lahat sa Panginoon at magbalik loob ka sa Kanya. Dahil sa mga sinabi ni Pedro at handang pagtulong nito sa akin ay sumuko ako sa kanya at tinulungan niya ako na maalis ang kasamaan sa aking buong pagkatao. Lumipas pa ang mga taon at naging kasama nga ako ni Pedro at siya ang naging guro ko. At sa paglipas pa ng maraming taon ay naging ganap na nga akong isang albularyong gabunan na tumutulong at nanggagamot sa lahat ng mga taong nangangailangan. At dahil sa tulong ni Maestro Pedro ay nakawala ako sa masalimuot kong nakaraan at nawala na rin sa isip ko ang paghihigante. Hanggang dito na lang po ang aking kwento na pinamagatang Paghihigante ng Anak ng Aswang. Wakas.